So may nag-comment, sabi niya, ha ha ha, kawawa ka naman, Miss Buntis, mga anak ka na nga lang, nagtatrabaho ka pa. Oo nga naman, pag hindi ka nag-work, mamamatay kayo sa gutom, wala nga palang trabaho ang asawa mo. Alam nyo, ang dami-dami talagang account nito. As in, iba-iba yung account niya, pero pinako-comment niya sa akin, iisang tao ka lang talaga. So hindi mo ba kaya maging masaya para sa buhay ng iba? Sa bagay, nakaka-stress naman talaga makita na umaangat yung ibang tao na ayaw mo dun sa tao. Tapos ikaw, ganyan ka pa rin. Nagbibiter pa rin at nag-iinasa. So, simulan natin yung kwento. So, alam kong alam na alam mo naman yung kwento kasi mukhang loyal basher kita no? Yung fan na medyo basher na lagi nakatutok sa buhay ko pero ayaw na ayaw sa aming mag-asawa. Going back siguro mga 2020, may sarili pong milk tea shop ang asawa ko. Alam ko naman siguro alam mo yun. And dahil nga nakikipaghiwalay ako sa kanya noon at ayaw niya na makipaghiwalay ako, hindi na nga siya umuwi sa probinsya nila. Iniwanan niya yung milk tea business shop nila. Tapos, nag-live-in na kami. So, di na umuwi. Hindi ko alam kung paano ko sabihin noon ka na papa. And nag-focus kami. Inasikaso namin yung business ko doon sa Sampaloc, which is yung pet shop, restaurant. Meron din ako samgyupsal, milk teahan, ukayan, fish store, at kung ano-ano pa. As in, ang dami. Yes, iniwanan niya yung business niya para asikasuhin yung business ko sa Manila. And there's a time na umiiyak ako sa kanya, twice ata yun, dahil nga wala na akong pampasahod sa mga staff dahil pandemic time yun. And syempre, ang alam niyo mayaman ako noon, pero ang totoo, alam ng asawa ko, alam ng jowa ko before, na si Nathan noon, na talagang luging-lugi dahil tuloy-tuloy ang pagbabayad ng renta, ganun, tuloy-tuloy ang pagpapasahod sa tauhan, inaawa naman ako tanggalin sila. And yung business ko kasi na yun is since 2015. So, nanghihinayin talaga akong i-give up. Like, 5 years na yun nung nakilala ko yung asawa ko. So, pinili talaga namin i-survive kahit walang customer as into the point na nagbenta kami ng mga ihaw-ihaw dun sa labas. Ako yung nagtutuhog, ako yung nagluluto, yung asawa ko ang nagpapaypay dun sa labas at nagbebenta sa mga customer. May mga video pa nga kami nun di ba? Yes, dumating sa point na ganun na nagbebenta kami ng ihaw-ihaw sa labas ng store kasi nga wala kumakain sa Only Wings ko nun. Ito the point na 20,000 na lang yung pera as in wala na. Umiiyak talaga ako sa kanya nun kung paano ko babayaran yung renta, paano babayaran yung mga staff, ganun, grabe. Tapos, ayun, dumating na sa point na ang dami na naming endorsement. Umulan ng endorsements, ganun. And meron kami naipon nun na 600,000. 300,000 kasi yung kanya dun sa isang brand, bayad sa kanya. Kilalang brand na ina-endorse namin before. And yung 300,000 pesos na yun, guys, is akin niya binigay. As in, hindi siya maisip sa pera. Like, magjowa pa lang kami, pero yung kinikita niya sa endorsement, is akin din napupunta. So, basically, yun nga yung pinapakasal namin. Imagine nyo, guys, wala talaga as in, last money na talaga namin yun. Kaya nga sabi ko, tuyo at sardinas na kami after ikasal. Siyempre, luckily lang talaga, nung kasal namin, 400,000 yun ang ipon namin sa mga ninong at ninang. And may 1 million na sinabit na kapa sa amin, yung magulang ko. And para sa amin yung dalawa. So, basically, ulit, nakaipon kami ng 1.4 million and yung 1.1 namin doon, ipinambili namin ng sasakyan. As in talagang parang impulsive kami that time na 300,000 na lang yung natira. And sabi ko nga, yung 300,000 na yun, paulit-ulit ko na kinikwento, yun yung pinag-open namin ng Rosmar Skin Essentials, ng Rosmar brand. And syempre, pera namin dalawa yun. Siya yung nag-isip ng word na kagaya ko, na IPO registered na sa akin ngayon. Yes, kasi sabi niya, kagaya ko. Kagaya ko. Kung gusto mo maging kagaya ko na makinis, ganyan. So, tanda-tanda ko nung nakasakay kami nun sa car niya, sa Vios, yung binili niyang sasakyan na second hand 2012 pa nga, ganun. Yun yung time na naisip niya yung word na kagaya ko. Nag-search kasi siya ng Japanese word nun. Tapos, siya rin yung nagpipicture-picture ng mga product. Kasi wala pa kaming photographer and videographer that time. Siya rin yung nag-iisip kung baduy ba yun. Kasi baduy talaga ako. Siya kasi magaling mag-isip ng mga designs, ng mga ganun-ganun. And siya rin po yung gumawa ng logo ng Rosmar. So, kung nakikita nyo man na ako yung naka-front lagi, and Rosmar kasi yun, ako si Rosmar, or Rosemary, parang iniisip nyo kasi na wala nang ambag yung asawa ko. Going back, nung nasa Sampaloc pa lang kami, buntis ako noon, ako yung promote ng product. Pero siya, nagkakargador siya, binubuhat niya yung mga delivery ng manuf, mga truck, ganyan, nang umabot kami mga 3 a.m., mga ganyan. Pero syempre ngayon, hindi na namin ginagawa yun dahil nga marami na kaming staff na pwedeng utusan, marami na kaming staff na gumagawa nun, and dati nagbabalot pa kami ng mga parcel, ganon yung mga hardships namin before. Kaya laging kapag kami nagsasabi na wala namang ambag yung asawa ko, pinagtatanggol ko talaga siya. Kasi alam kong meron. Ako yung nakakita, ako yung kasama niya And ayun nga ngayon, mag-open siya ng sarili niyang cafe. So ayan, tinan nyo naman, napakaganda. And siya rin yung nag-isip ng designs niyan. Dito nga pala yan sa Tagaytay. So yes, buong building, 3 slot sa ibaba and buong slot sa ibabaw. Ayan. And ito nga pala yung entry electric motorcycle shop niya. Yes, cafe siya and electric motorcycle shop. Kasi mahilig siya sa mga e-bike, 'di ba? So yun. Yun yung mga ibebenta niya diyan, mga parts and accessory. Ayan, napakaganda ng design, aesthetic naman talaga. O, 'di ba? Malapit na yung matapos, guys. Siguro by September after ko manganak, i-open na namin 'yan. Ayan, pasilip lang. And tulad nga ng sabi ko, yung asawa ko kasi, siya yung tipo ng tao na walang pakialam sa pera. As in, hindi niya tinatanong or inaalam din magkano na ba yung pera natin. Ganun, wala siyang ganun-ganun. Pero syempre, may sarili siyang pera. Tapos natatawa ko kasi sasabihin puhunan mo naman yan, ganyan naman yung sasabihin. Okay lang, isipin niyo yung iisipin niyo, isipin niyo yung gusto niyong isipin. Pero syempre, alam namin sa aming mag-asawa na ako, from pera namin, pwede ako magtayo ng mga gusto ko, Rosmar Food Trip, Rosmar Laundry Station, Rosmar Water Filling Station. Siya naman gusto niya mag-put up ng Pamus Cafe, ng entry, ganyan. Entry kasi Natalie, and
Natanye. So, N3, tatlong N daw, ganun. So, from pera namin, pwede namin yun i-put up ng business kung anong trip namin, di ba? Mag-asawa kami eh. And di naman mahirap yung trabaho ko. Mahirap pa mag-video-video. Mahirap ba yun? And nandito lang ako lagi sa bahay. Siguro mag-video ako parang mga like 30 minutes lang sa isang araw. And the rest, yung almost 24 hours, naglalaro kami, nagmo-mall kami, nagsha-shopping kami, kasama namin yung mga bata, nasusubaybayan namin yung paglaki, magkayakap kami sa kama, nanonood kami ng Netflix. Mahirap ba yun? So sabi ko nga kanina, kausap ko si mama, hindi man lang ako nahirapan ng pagbubuntis. Like hindi ko napansin, 9 months na pala at mangingitlog na naman pala ako. Kasi nga hindi ako binibigyan ng stress ng asawa ko. Lagi lang kaming masaya. And kitang-kita nyo naman, hindi ako stress looking, di ba? Ayan, kapal-kapal nga ng buhok ko, tingnan nyo. Oh. Sobrang healthy talaga. So ulitin ko, kung sino ka mang basher ka, hindi ako kawawa. Ikaw yung kawawa kasi hanggang ngayon, nakafocus ka pa rin sa buhay namin mag-asawa. Like siguro, alam mo yung buong kwento. Ikaw na talaga yung top fan ko. Imagine, di ba, buntis ako, pero tingnan nyo naman, ang healthy looking ko talaga. Like, ang kinis. Ayan, walang stretch marks, walang pimples. Ayan, walang stress kasi sa buhay eh. Makakain ko yung gusto ko. Kakagaling namin ng Korea, ng Japan, ng Thailand, ng Taiwan. So, pwede kami gumala ng gumala, pero kumikita pa rin kami at the same time sa malinis na paraan. Kaya, yung mga ibang tao na pinagbibintangan kami na may laundering business or what, naku, masasabi ko sa inyo, isipin nyo na lang kung anong gusto nyong isipin. Basta 100% wala kaming kinikita sa maruming paraan. Kung ikaw sanay ka dun, ikaw yun. Eh, nakita mo naman, lagi ang content ko, food trip, di ba? As in, talagang kahit anong i-request ko, kahit anong gusto kong kainin, nung minsan nga, gusto ko nung steak sa Japan. Pumunta pa kami ng Japan. And it cost, parang nasa million yung pamasahe pa lang namin and yung 5-star hotel na pinuntahan namin doon. Sa totoo lang, hindi ko naman dapat magpaliwanag sa'yo. Pero, ayun, nakakatawa lang isipin. Ako yung sasabihan mo ng kawawa, yung ganda-ganda nga ng buhay ko. Ikaw ba? Ayan, babalik ko sa'yo yung tanong. Maganda ba yung buhay mo? Kung may anak ka, maganda ba yung buhay ng anak mo? Nabibigay mo ba lahat ng gusto niya? Yung pamilya mo, nabibigay mo ba yung gusto ng pamilya mo? Aba, yung mga magulang namin, tamang gala lang. Magulang ko, tamang relax, palaro-laro lang din, ganun. Yung mga anak ko, kita nyo naman, nabibili lahat ng gusto, buy toys, lagi may bagong damit, nakakapag-aral sa magandang paaralan, may insurance, may ipon. So, kaya di mo ko masisisi kung kahit na hindi ko naman kailangan na sinasabi mong mag-work kahit mga anak na, ginagawa ko talaga, no? So, sabi ko nga sa asawa ko, yung bubuksan mong entry and yung Pamus Cafe, bahala ka dyan sa buhay mo. Ikaw ang bahala dyan. Kumbaga sa'yo, bahala kayong kita dyan, yung mga puhunan dyan, bahala ka sa buhay mo. Kasi sabi ko, baka ako magpo-promote niyan. Sabi ko, ikaw magpo-promote niyan ha, kasi nagtatawanan kaming ganun. So, hindi ako kawawa kasi imagine mo 24 hours kung kasama yung anak ko, yung asawa ko, lagi kaming masaya, nabibili yung gusto, nakakain yung gusto. Kaya kung ako sa'yo, mag-move on ka na sa buhay, iwasan mo kasi mag-stalk sa akin para hindi ka nasasaktan na nakikita na masaya yung buhay ko at miserable yung sa'yo. Kaya ka nagkakaganyan. Pikit ka, tapos isipin mo mabuti kung gaano kaganda yung buhay ko compare sa'yo. Ayun lang.